Sa founder namin, galing siya po ng Bohol, meron siyang dalang monkey na malaki. Pinaakyat doon sa bundok. Pagbalik ni Mike the First, marami na sila. So, organized na sila at nakihalubilo na din sila sa mga tao po dito. Yung mga tao po magpunta dito, palagi silang nakatingin. Ano yan? Nagsasabi na kakaiba daw zoo dito kasi yung mga hayop nasa labas, yung mga tao nasa loob. Mula Davao City ay nag-travel po tayo ng halos 2 oras papunta dito sa bahaging ito ng Davao del Sur kung saan makikita etong dinarayong dam ng NIA. Dahil nga sa ganda ng tubig, ayan, na nanggagaling dito sa kabundukan, malinis, kaya madami din yung naiingganyong maligo dun sa unahan. Yan, matatanaw po natin. Maaga pa lang, marami na yung mga taong naliligo ngayon dun sa baba netong ilog. Yung iba naman, yung mga mahilig talaga sa adventure, ay umaakyat dito sa parting to ng dam at saka naman nagpapadaos-dos na parang nasa giant slide lang. Hindi po ito isang water park, pero dahil nga sa dami ng mga napunta dito at nagpadaos-dos, kaya naging popular etong NIA Dam na nandito sa Bansalan, Davao del Sur. Sobrang hirap pataas, tapos ang dali lang pagpababa ka na. Hindi ba delikado yung pag-slide dyan? Delikado sir para sa mga bata, sa mga may edad na okay lang yun kasi sanay na sa ganito kalakaran. So, kumusta yung experience nyo? Sobrang sarap sir kasi parang nalilimutan yung problema ba. Pantanggal stress, ganon. Sir. Grabe, nakita nyo naman yung pagpados-dos ng mga naliligo dito. Mukhang madali lang po siyang tingnan pero napakadelikado po niyan dahil nga sa hindi ganon ka-smooth yung semento na binabagsakan netong tubig. Nakita nyo naman sa gitna na parang may guhit at yung guhit na yan, yung minsan nagiging obstruction sa mga gustong magpados-dos. Kaya kanina, doon pa lang sa taas ay may narinig na tayong lagabog dito dahil nga sa parang nadapa yung isang nag-slide dito sa binabagsakan ng tubig. So dahil nga sa madami yung napupunta dito sa NIA Dam, kaya meron na rin makikita dito mga mesa, upuan, at may mga ibinebentang tubig at kung ano-ano pa. Yun, dahil nga sa naging popular na etong NIA Dam ng Bansalan, kaya pag halimbawang Sabado at Linggo ay dinadagsa to ng mga tao. So bagamat popular na etong NIA Dam para sa mga kababayan natin dito sa Mindanao, hindi naman ito yung ating destinasyon ngayong araw kasi mula dito sa Bansalan ay kailangan pa po natin mag-travel ng halos 1 oras papunta doon sa kabilang side netong kabundukan kung saan makikita ang medyo naiibang lugar. Madaming unggoy at makikita din yung ilang mga simbolo na hindi pa natin alam sa ngayon kung ano nga ba yung ibig sabihin. Nasa may 30 minutes lang yung travel natin mula doon sa NIA Dam ng Bansalan, Davao del Sur at narating po natin itong bahaging ito ng bundok kung saan matatagpuan itong barangay New Israel. Papunta doon sa sentro nitong barangay ay dadaan po muna tayo sa isang outpost kung saan may mga samut-saring paalala. Be aware, nagkalat yung mga unggoy dito sa buong barangay at eto, bawal po silang pakainin at huwag na mag-attempt ma-engage sa mga wild animals. Ma'am, ano po yung tawag dito? Anturium. Parang bibihira ko lang tumakita. Yan, makikita lang natin to pag may mga event sa simbahan. Ito yung ginagawang pang dekorasyon. Ito mga ganitong bulaklak daw ay nakuha nila o na-harvest nila dito lang banda sa taas nitong bundok.
Nagulat ako dito, sir. Bakit? Maraming unggoy. Kala ko dito yung unggoy is kaunti lang. Hindi. Pero madami. Apat na nga grupo to. Tingnan nyo naman oh. Kapapark lang natin pero eto, ginawa na nilang playground. Etong pick up. Yung bahay nyo, sir, saan banda? Doon sa sir, doon sa kabila. Umaabot pa rin doon yung unggoy. O minsan. Pumapasok sa bahay nyo. Ay, naalis na namin kasi walang mga screen ng bahay namin eh. Yung napansin ko din kasi yung karamihan ng mga bahay dito sarado. Oh, ay pumapasok na sir. Tingnan nyo naman, inagaw na yung sibuyas. Mike! Mike! Pag girl po, marin sila lahat. Pag Lahat? lalaki, Mike lahat. So dalawa lang yung pangalan ng lahat ng unggoy. Opo. Araw-araw, palagi nandito sila maghintay sa mga bisita na pumupunta dito. Kasi palagi sila nakatingin kung may pagkain bang dala, ganyan. Mangagaw sila kung walang tour guide magbantay. Pero pag halimbawang walang bisita o walang nagpapakain sa kanila, saan sila kumukuha ng kanilang... May budget sila sir. Kung walang bisita magpakain, may budget sila dati. Ang pinagkapakain sa kanila sa araw-araw, saging. Marami, tag 30 kilos. So ilang unggoy yon yung kayang pakainin ng 30 kilos na saging? Sakang Mike lang. Alas 7 sa buntag o alas 5 sa hapon pakainan. 2 bisis ka pakainon. Grabe. Oo. Sa grupo lang yun ni Mike. Grupo lang na ni Mike. Ilang unggoy yon? Mga 100 plus lang kang Mike. Dito, mga ilang grupo mo ba yung meron? Apat. Sa sentro netong barangay, makikita po natin yung mga karaniwan ng pasilidad o mga gusali na makikita natin sa ibang barangay naman, tulad na lamang netong covered court, yung kanilang barangay hall, eskwelahan, etong bangkang kainan kung saan pwedeng mananghalian, magagahan o maghapunan yung mga bisita, at yung mga pasyalan na nandito sa bundok. Yan, nagtipon-tipon. Parang yung karaniwang audience lang kung halimbawa may basketball, nasa bleacher, nagmamarites. Sa atin, may nilalagay tayong aquarium, may nilalagay tayong mga ibon para syempre may makikita tayong nakaka-relax na tanawin. Sa kanila naman, ito yung nakaka-relax na tanawin. Yan. Ito sir, magsasabi na kakaiba dong zoo dito kasi yung mga hayop nasa labas, yung mga tao nasa loob. Meron lang akong napansin dito na medyo kakaiba din. Tulad na lamang dito sa kanilang mga satellite dishes na nakakulong. Yan, meron silang kulungan para sa mga ganitong nakakabit dito sa bubungan dahil nga sa eto yung madaling baklasin o pagdiskitahan ng mga unggoy. Meron ding mga antena dito sa taas, nilagyan nila ng mga barbed wire para hindi galawin ng mga unggoy na umaakyat sa bubungan. So mapapansin po natin yung ilang unggoy dito na kung saan man maabutan ng antok, doon na rin natutulog. Tulad doon sa nakita natin kanina na nasa bubungan, na akala ko tumatambay lang pero natutulog pala. Dito pala, merong sariling bahay yung mga unggoy. Nakita nyo naman itong tree house. Ayan, may mga hagdan kasi dito sila umakyat pag halimbawang gabi na. So, mas sanay daw yung mga unggoy o mas gusto daw nilang matulog sa mga ganitong bahay kumpara doon sa mga puno. At yung ilang mga bahay na nandito, minsan may mga unggoy na nasa tabi-tabi lang at doon na rin nagpapahinga. So dito, kasya daw yung 20 o higit pa na unggoy. Medyo malaki naman yung taas nito at marami yung kahoy na pwede nilang pagpwestuhan. Sir, napansin ko nga pala na lahat ng bahay o halos lahat ng bahay sarado pero maliban lang dito. Hindi ba kinukuha ng mga unggoy yung mga laman dyan? Dito lang open. O doon banda. Sarado yan. Dito lang wala itong ano. Lagyan naman ito ng mga gamit ng gaya ng mga kaldero. Ganyan lang. Wala nang laman. Pero hindi bakit tinatangay ng unggoy yung mga ganun? Ah, hindi. Kung may laman lang. Kung may kanin, may ano dyan, ulam ah. Talagang dalayan nila. So eto, yung isa sa pinaka-popular na atraksyon
dito sa New Israel. Yung kanilang zipline na hindi biro yung haba. Tingnan nyo naman, mula doon sa kabila na itong bundok hanggang dito ay nasa mayigit 1,300 meters, tama ba? Yung haba na itong zipline. So ito po yung isa sa mga landing station at doon po yung drop off. Doon bibitawan yung mga magzi-zipline at dito sila magla-landing. Dito, dalawa yung zipline. Opo. Kaya yun yung nasabi nyo kanina na 2.3. Opo. Kaya pala kasi dalawang zipline, papunta doon ay pwedeng mag-zipline at papunta dito. Hindi na tayo maglalakad para mapuntahan yung taas na yon kasi meron silang zipline papunta doon at papunta dito. Ito po yung mga history dati. Wala pa po dito yung founder namin na sa Hawaii pa sila at mission nila ito hanapin ang bagong lupa na tinatawag The Land of Promise po. Meron po kaming tinatawag na Triangle Stone. Doon po nakalagay yung member dito na dito din bininyagan mula pagkabata at ang kanilang pangalan po, lahat na lalaki, 12, same po yung 12 disciples ni Christ dati po. Yung mga nakasulat ba dyan na pangalan, buhay pa? Opo sir, kasi po pag meron sa kanila isa patay na, dapat may bago na din na ipalit. Dapat may bago na 12 disciples. Yung mga patay na po, hindi na po sila isusulat dito ulit. Natulad ditong isa po, binubura po para opo, para may bago na ding ibutang na 12 disciples po. Every morning din po, Monday to Saturday po, meron po kami flag ceremony na tinatawag at alas 6 po yun magsimula, alas 6 ng araw po, alas 6. Lahat ng purok dito, purok 7 lang taman po, mag-line sila dito tapos lahat ng mga suggestion ng galing sa barangay at sa organization, sinasabi po nila lahat kung ano yung mga updated sa barangay. Opo. So si Rizal sir is part po siya sa paghanap ng New Israel. Ibang mga visitors po na pumunta dito, akala nila na Rizalian kami. Pero talaga, isa kami Moncadista at si Jose Rizal is the part of our history po. Seven candles is the represent of 7 obligation of New Israel and the organization and the 7 purok of New Israel po. Kaya yung mga tao pumunta dito, palagi silang nakatingin. Ano yan? Hindi nila nakilala nga ganyan ginagawa. 7 candle, 7 kakinabuhi ang dinala sa isa katao. Iyon ang shrine, yung may one eye na makita nyo. Sa loob niya, nakalubong ang aming founder. Sila po yung nauna dito, 1949, February 9, na-found itong New Israel po. And mga tao dito, kaunti lang. Ngayon, marami na. Sa founder namin, galing siya po ng Bohol. Meron siyang dalang monkey na malaki. Si Mike the First ang pangalan, yung pinakamalaki nila. Pagdating dito, pinaakyat doon sa bundok. Pagbalik ni Mike the First, marami na sila. So, organized na sila at nakahalubilo na din sila sa mga tao po dito. Sa sentro nitong New Israel, makikita po natin itong kanilang malaking simbahan. So dito sa harapan naman ito, makikita po natin itong cross na may nakasulat na Ecce Freli Brium. Dito naman sa harap ay merong higanting ribulto ni Jehovah. Ito yung isa sa mga kakaiba dito sa New Israel kasi malalaman nila o ipinapaalam daw sa kanila na madami yung aakyat na turista, madami yung blessings na padating kung halimbawang magsisiglag-lagan na itong mga dahon. Pag halimbawang madaming dahon yung mga malaglag, madaming dahon yung wawalisin na nila,
ayun na yung sinyales na madaming aakyat na turista. Hindi lang dito sa puno ng akasya, kundi dito sa puno ng balete. Dalawang malalaking puno na nandito sa sentro nitong New Israel na nagsisilbi nilang paalala sa kung ano yung darating dito sa lugar na to. Ayan, so tingnan nyo naman na biglang dumami yung unggoy ngayon dito sa parteng to ng New Israel. Tinawag ni Sir si Mike at yung Mike ay eto, Mike the Fourth. Yun po yung pinakamatandang unggoy dito. At maliban dyan, ay meron ding Mike the Third. Ito ang repeat po. Eto yung nagsisilbing leader ngayon. Paano nyo nasabi na eto yung leader? Siya po ang pinakamatapang. Kaya pala, makikita nyo parang organized, tahimik o peaceful. Etong mga unggoy dahil nga sa meron silang leader. Kailangan, pag halimbawa pupunta tayo dito, lalong-lalo na yung mga first timer, kung halimbawa meron tayong dalang pagkain, ay itago na muna natin. Kasi kanina, nung may humintong motorsiklo dito, meron siyang nakalagay sa plastic na sibuyas, ilang segundo lang, nakuha na netong unggoy. Tingnan nyo naman, parang kumakain lang ng mansanas. Partida. Isang kamay lang yung ginamit doon. Kasi etong unggoy na to, isa lang yung kamay, yung isa putol. So dito nga pala, pwede tayong mag-donate para sa pagkain ng unggoy. Dahil nga sa wala silang ibang mapagkukunan ng budget, kaya tumatanggap sila dito ng donasyon para na rin sa yung mga unggoy may kainin sa susunod na mga araw at para na rin yun, mapangalagaan nga yung mga unggoy dito.